Zuno Tech ay Zuno. Ha? O ngayon? Oo. Mindanao. Kaya nga. So, ang daan niya doon din sa dinaanan natin na Nila dito. Tagalog. Tagalog na malalim. Good morning guys. Husky voice pa. Welcome to Sorsogon. Ang sarap ng tulog ko sa barge. Share ko lang sa inyo guys na from Samar, Katbalugan, super stressful ang biyahe namin doon. Kasi yung daan nila malubak. Merong portion na super lubak. Talagang ang speed ay nasa ano lang talaga 5. Kasi lilipad talaga yung sasakyan ba. Well, yung iba naman, di naman lang pinapansin ang lubak na yun. Pero, kasi kami, punong-puno kami. Tapos, syempre, kahit mag-isa lang ako pasahero or ako lang mag-isa sa car, hindi ko talaga idededma yung mga lubak na yun kasi kawawa talaga sasakyan. So, ayun na. Nakalagpas na kami. Akala ko, yun na yun. Ay, salamat. Tapos na, abay, hindi pa pala. Kibali, all the way from Katbalugan to Alinport, talagang nangangalay talaga ang leg ko sa kakaano ba, preno. Yung tipong smooth na yung takbo, mahaba-habang takbo, yan, maganda na yung takbo mo, tapos mabulaga ka na lang may lubak. At hindi lang simpleng lubak ha, malalim na lubak. At kung hindi naman lubak ang bubulaga sa'yo, yung yung mga, ang tawag nun, barrier, either yung orange or yung concrete barrier, na kasi roadwork, may roadwork. Ang dami nilang roadworks. Pero, makapag-wonder ka, bakit puro lang umpisa? Parang ganun. Hindi man lang matapos-tapos. Tapos, for example, ilang maliit lang na portion ng road. Ang haba-haba, okay. Tapos merong biglang barrier kasi may roadwork. Maliit lang na portion, hindi lang matapos. Talagang, ay naku, ewan ko talaga. Pagod na pagod ako sa sistema yan ba na, kasi madilim dahil umuulan. Alam mo yung lubak, pag malagyan niya ng water, diba, hindi mo in-expect na lubak pala yun. At saka walang street lighting. Grabe talaga guys, as in. Sabi ko, no choice man, kasi talagang dadaan doon. Pero sana, daytime na lang kami ng biyahe. Hinahabol kasi namin yung yung time ng barge. Kasi yung sinakyan namin is fast cut. Aalis siya ng 7 o'clock in the morning. Yung galing kami sa San Ricardo to Alinport, tinakbo namin ng 10 to 12 hours. Dahil nga, ayun, doon sa lubak. Kasi umpisa sa Katbalugan, kung wala lang sanang lubak, kaya-kaya ng 3 hours eh. Wala namang traffic. At saka maganda ang daan. Maganda ang daan kung walang lubak. Ganun ba? Anyway, nakalagpas din at tuwang-tuwa kami kasi pagdating namin ng Albay, nagpakita talaga ang Mount Mayon. Kasi sabi nila, not all the time naman daw yun siya magpapakita. Kasi magpo-form siya ng clouds, so matatakpan yung peak niya or the whole Mayon. Hindi nga lang kami nakapag ATV, hindi kami nakapunta doon sa gusto naming mapupuntahan. Dahil nag-alarm na kami ng nag-overnight kami guys, doon sa, anyway, i-upload ko yung video na accommodation namin. Tawag nito, na nalost track ako. Hindi kami nakapunta dahil nag-alarm kami ng 5 o'clock in the morning.
Para yun nga, pupunta na mag-ATV and all that. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya natulog na lang kami ulit. So we have the reason to be back here in Albay or in general sa Bicol para mapasyalan lahat ng mga papasyalan. At nag-lunch pala kami dito sa La Luma. Maganda naman yung place niya, guys. Very aesthetic. Kaso lang, it's pricey. Maybe because binayaran mo yung yung place aside sa food. For the kasarapan, masarap naman. Ang tagal nga lang ng serving time. Dahil din siguro Sunday kami andon. Tapos natapat din na lunch time. I don't know on other days kung mabilis pas lang mag-serve. Experience na rin. Anyways po, today is nag-voice record ako. Ngayon, Monday, nandito pa kami sa Albay kasi nag-cafe yung mga girls. Ay nintay while waiting sa kanila. Ito, nag-voice over ako. Tapos from here, tatahakin na namin ang Quezon Province. And then after Quezon Province, kami Tagaytay, and then mag-overnight sa Manila. Then next to our final destination sa Pangasinan. So samahan niyo po kami in a way na panoorin niyo yung mga in-upload kong videos. So guys, have a nice day. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.